Salamat sa panonood sa I24 News English. Ayon kay Pangulong Donald Trump ng US, kayang mabura ang Iran sa isang gabi at maaring bukas na iyon. Habang pinuri ang mahalagang rescue mission para iligtas ang 2 US airmen mula Iran, nagbabala rin ang Pangulo sa Iran. Naubos na ang oras para makabuo ng kasunduan. Ang deadline ay Martes, alas 8 ng gabi, Eastern Time. At sinabi ng Pangulo na may mga reformadong lider sa rehimen na maaaring makipagkasundo sa loob ng panahong iyon. Kasama natin ngayon si Ryan Bull, analyst ng RAIN para sa Gitnang Silangan at Hilagang Aprika para pag-usapan ito. Ryan, hindi pa isinasantabi ng US President ang posibilidad ng kasunduan. Sinabi rin niya na hindi ganoon karadikal ang bagong pamunuan sa Iran. Tinawag din niya itong mas matalinong rehimen kumpara sa mga nauna. Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa kung sino ang sinusubukang makatrabaho ng Estados Unidos? Sa tingin ko, karamihan sa mga pahayag na ito, lalo na kay Pangulong Trump, ay puro hangarin lang. Sa maraming paraan, ang mga sumunod kina Ali Khamenei at Ali Larijani at iba pa ay tila mas mahigpit kaysa sa kanilang mga nauna. Mas radical ang rehimeng ito at mga sumunod, kahit di patiyak ang matibay nitong katangian sa takbo ng digmaan. Sa tingin ko, sinusubukan ni Trump ihanda ang entablado para sa diplomatikong pagbaba ng tensyon kung saan pwedeng magtagpo ang interes ng Iran at US para tapusin ang sigalot at upang kapwa nila maipakitang panalo sila. Patuloy na naglalabas ng mga kahilingang taliwas sa layunin ng Amerika sa digmaan ng mga Iranian, kaya lalong nagiging mahirap ang mabilis na diplomatikong pagbaba ng tensyon. Medyo nadududa ako na makakakita tayo ng anumang kasunduan sa lalong madaling panahon dahil dito. Posible bang lumala ang sitwasyon doon sa ipinagmamalaking power plants at Bridges Day ng Pangulo ng US kung hindi papayag ang mga Iranian sa kasunduan bago mag-alas 8 ng gabi ng Martes, Eastern Time? Ibig sabihin, ano ba talaga ang ibig sabihin yan para sa mga tao sa loob mismo ng Iran? Sa tingin ko, posibleng lumala ang aksyon ng Estados Unidos sa himpapawid laban sa mga sibilyang infrastruktura. Hindi magiging posible para sa kanila na magsagawa ng mga pag-atake laban sa daan-daan target na ito, lahat sa loob lamang ng isang araw. Pero maaari rin itong maging mahabang kampanya na dahan-dahang pinapalakas ang atake sa infrastruktura ng mga Iranian para pahinayin ang kanilang determinasyon, para patuloy na maglatag ng mga subdulang kahilingan. Ang problema sa parang ito ay may mga limitasyon ang kapangyarihang panghimpapawid at malaking bahagi ng infrastrukturang militar ng Iran ay hindi gaanong naapektuhan ng pagkasira ng sibilyan nitong sektor ng enerhiya. Kaya ang mga base ng misil at mga underground na lungsod ng misil, pati na rin ang kanilang mga mobile launcher, ay may mga kalapit na generator. Mayroon silang mga paraan para magkaroon ng backup. Mabilis nilang kayang ayusin at maibalik agad ang kanilang operasyon. Mula sa pananaw ng militar, malabong mapipilayan ng Estados Unidos ang kakayahang militar ng Iran sa ganitong kampanya. Tungkol sa pagpinsala sa ekonomiya ng Iran, sinabi ni Trump na kukunin na lang niya ang langis ng Iran kung siya ang masusunod. Pero di siya sigurado kung gusto ito ng mga Amerikano. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng kunin ang langis ng Iran? Pahiwatig ba ito ng planong sakupin ng Kharg Island? Sa tingin ko may pahiwatig tungkol sa Kharg Island. Baka yun ang hangarin niya. Gusto niya talagang tratuhin ang Iran gaya ng ginawa niya sa Venezuela. Sa katunayan, nabanggit niya yon habang nagaganap ang press conference na ito. Umaasa siyang makakakuha ng kasunduan para makapag-export muli ng langis ang Iran sa tulong ng US. Pero mali ang pagtingin kung sino na ang namumuno ngayon sa Islamic Republic. Maliit lang ang benepisyong politikal o estratehikong makukuha nila kung makikipagtulungan sila ngayon sa administrasyon ni Trump o Estados Unidos. Ang layunin talaga nila ay patuloy na presyurin ang ekonomiya ng US dahil hindi nila akalaing makukontento ang administrasyon ni Trump sa kasunduang gaya ng sa Venezuela. Akala nila kapag pumayag sila sa kasunduan, layunin ng Amerika na buwagin ng Islamic Republic at palitan ng bagong pamahalaan. Kaya naman napakahirap para sa ganitong estratehiya na magawa rin sa Iran. Sa press conference, paulit-ulit nilang binigyang diin ang halaga ng operational security. Paulit-ulit binanggit ng US Presidente ang halaga ng ilang media leaks tungkol sa nawawalang navigator matapos mailigtas ang piloto. Paano nito pinapalala o naaapektuhan ang mga planong militar, mabilis na takbo ng balita at posibleng pagtagas ng impormasyon? Sa tingin ko, nasa bagong uri tayo ng digmaan kung saan ang open source intelligence accounts na lagi kong ginagamit para manatiling updated
ay maari magdulot ng operational leaks na posibleng magdulot ng aberya. Sa tingin ko, maliit na himala ang nagawa ng US na mailabas ang mga tauhan nilang panghimpapawid mula sa loob ng Iran kahit maraming open source intelligence ang kumalat. Ipinapakita rin nito ang ilang pagkukulang ng mga Iranian dahil hindi nila nagamit ang parehong teknik para sa ilang tagumpay. Mas komplikado ang kapaligiran na yon dahil maraming nakatutok at interesado ang mga tao sa labanan. Dahil dito, parehong kumakapit ang magkabilang panig sa mga bagong leak habang nag-a-adjust sa mabilis na daloy ng impormasyon. Sa ngayon, bukhang mas may kalamangan ang US sa aspetong yon. O kamangha-mangha talaga ang detalye ng rescue operation na ito. Ryan Bull, salamat sa pagiging kasama namin sa I-24 News English ngayong gabi. Salamat!